Mukhang malakas na yung ugong-ugong na itong si Mikey Williams ay mate-trade na dito sa Barangay Ginebra. At ang hinihiling na kapalit nitong TNT tropang Giga ay itong si Jeremiah Gray at itong si Nards Pinto at baka samahan pa ng isang first round pick ng Barangay Ginebra. Sa ngayon kasi mukhang itong TNT tropang Giga ay determinado na mawala na si Mikey dito sa kanilang lineup dahil gusto nila na magkaroon ng tinatawag na fresh start. Of course, nandiyan na kasi si Robert Bolick dito sa NLEX Road Warriors na anytime ay pwede nilang kunin at iyan ang magiging malaking tulong dito sa TNT tropang Giga. Dahil syempre alam naman natin na itong TNT tropang Giga ay gusto niya na maging competitive lagi yung kanilang lineup. At kung sakasakali na makuha nila itong si Mikey Williams o kaya mapapirma nila si Mikey tapos ma-trade nila sa Barangay Ginebra, makakakuha sila ng isang Jeremiah Gray, Nards Pinto at isang first round pick. Siyempre nasa Barangay Ginebra yan kung tatanggapin ang mga nabanggit na offer dahil siyempre mahusay din ito si Jeremiah Gray, yun nga lang injury prone. At kinakailangan din natin ikonsidera kung ito bang Ginebra ay pakakawalan itong si Nards Pinto. Pero kung ikaw ang TNT, gugustuhin mo talaga na i-trade na agad ito si Mikey Williams dahil siya ay nagiging isa ng distraction o abala dito sa kupunan nila. Hindi malaman kung pipirma o hindi at syempre apektado dito yung relationship ni Mikey do sa kanyang mga teammates. Kaya hindi na ako magtataka kung ito si Mikey Williams kahit na magdesisyon na bumalik sa PBA ay baka yung mga teammates niya mismo ang umayaw na sa kanya. Dahil syempre hindi nila nagugustuhan yung attitude nito na ayaw maglaro kahit meron pang kontrata considering na ang laki-laki na nga na binibigyan ng sweldo sa kanya nitong TNT tropang Giga. So abangan natin kung anong magiging desisyon dito ng management at kung kailan ito mapupunta sa Ginebra. Mukhang hindi mapigil itong Rain or Shine Elasto Painters. Nakalimang sunod na panalo na sila na talunin ang TNT tropang Giga kagabi. Nagkainitan pa nga ito si Coach Yeng Giao at ito si Ronde Hollis Jefferson. Pagkatapos lumapit itong si Jefferson doon sa bench nitong ROS dahil kinokontest niya yung tinawag na call kontra dito sa kanyang kapatid na si Rahir na naglalaro para dito sa TNT. Hindi ito nagustuhan ni Coach Yeng Giao at may nasabi pa nga itong hindi maganda. Sinabi naman ni Jefferson pagkatapos ng laro na hindi siya naghahamon ng gulo dito sa ROS. Kung hindi, gusto lang niya i-contest yung sinabi ng referee at nagkataon na nandun siya sa likod ng bench ng Rain or Shine. Siyempre nagkaroon ng konting komosyon dahil dito at mabuti na lang ito ay napigil ng mga referee dahil dito masasabi natin na itong si Coach Yeng Giao talagang hindi nagustuhan yung ginawa ni Jefferson dahil siyempre yung likod ng bench ng ROS yan ay teritoryo nila. Alam naman parang unspoken rule yan sa PBA na kung ikaw ay naglalaro sa isang koponan o fan ka, huwag kang pupunta doon sa likod ng bench ng kalaban mong koponan dahil siyempre nandoon yung mga supporters nila at yung mga players. Very disrespectful ang sabi ni Coach Yeng Giao. Pero pinanindigan ni Ronde Hollis Jefferson na hindi siya naghahanap ng gulo at nagkataon talaga na gusto niya kausapin yung mga referee dahil hindi niya nagustuhan yung naging tawag na ginawa kontra doon sa kanyang kapatid. Kaya tignan natin kung ano magiging aksyon ni Commissioner Marshall sa bagay na ito.